kasama sa ating pasahan na alam natin ang kwento tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay nasusulat sa apat pong ebanghelyo. Makiki Mateo, Marco, Lucas, at Juan. Pero alam niyo po ba, sa kanyang order, ang talagang mas early nga na pagsusulat ng narration ng kanyang muling pagkabuhay sa ebanghelyo ni San Mark. So, puntahan natin, paano ba sinimulan ni San Marco ang ating narration, ang ating kwento? Ang sabihin natin, ang pinaka-essence, siyang buod ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay pero si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ito pong si San Marco. Ang una niyang ginawa ay sabihin sa nagbabasa o sa nakikinig kasi ginagamit ito sa pagbabasa na mayroong nakikinig. Kailan ba ito nangyari? Wala pong datos anong date. Ika nga, kamukha ng sabihin natin, specific date ng birthday mo. Hindi Hindi, ang datos po ay Sabado yun. O tapos na ang Sabado. When the Sabbath had ended. Dahil dito, sinabi pa niya, pangalawa, first day of the week. Kung ang Sabado, ikapitong araw ng isang linggo, at sa mga Hudyo, kailangan silang mamahinga, araw ng pamamahinga, kasi ang sunod na araw ay unang araw ng bagong linggo. So therefore, kailan nagsimula, kailan nangyari ang muling pagkabuhay ni Jesucristo? Sa unang araw ng linggo. Linggo. Sa English, Sunday. Day of the Sun. Alam niyo po ba yan? Ano po ang Monday? Day of the Moon. Lunes. Ano po ang Tuesday? Martes. Araw ni Mars. Ano po ang Miyerkules? Araw ni Mercury. Huwebes. Araw ni Jupiter. Biyernes. Araw ni Venus. Saturday, pwede araw ni Saturn. Pero linggo, saan galing tong Sunday na to? Sa atin, nakuha natin sa mga Espanyol, Domingo. Yan. The Lord's Day. Kaya tawag sa linggo ng mga Santo Papa, the Lord's Day. Kung yan ay the Lord's Day, tama lang, Domingo, linggo. Sa unang-unang araw na isang linggo, kailan to? Pagbukang liway mo. Sa isang maaga pa lang na umaga. Aba, ano po ba ang isang bagong umaga sa buhay mo? Marahil, pag gumising ka sa iyong birthday, di ba minsan, di ka nga natutulog hanggang midnight para pagdating ng iyong birthday talaga, madilim pa lang, alam mo, birthday mo na. Simula na isa pang bagong bilang sa buhay mo. Ano tong bagong umaga kung kailan, sabi ni San Marco, ay ang Diyos, ang anak niya, ay muling nabuhay. Bagong umaga. Bagong, sabihin natin,
event? Hindi. Bagong pananaw sa kasaysayan ng tao. Mula noong panahon bago sa bagong umagang ito, ang tingin ng tao, kamatayan ang kahuli-hulihan ng buhay sa lupang ito. Ikaw ay lupa, alabok. Alabok ka din, babalik. Tapos, maraming kultura, haka-haka kung talagang may buhay sa kabila. Pero, sa muling pagkabuhay ng anak ng Diyos na nagkatawang tao at nakita ng lahat na namatay, aba, siya ay muli. Ito ay totoo. Hindi na ito haka-haka. Hindi ito guesswork. Ito'y pangyayari, event, kasaysayan ng sanlibutan, ng sangkatauhan. Alam natin, may isa sa atin na namatay ay buhay na ulit. Hindi kagaya nung bago tayo namatay, nakabuhay. Kaya nga, doon, a new understanding, a new pananaw. Iba na po ang ating pananaw. Ang tingin natin sa buhay ng tao, sa bagong liwayway na ito, bagong umaga, hindi lang isa ng araw ulit. Ibang klase po ito. Ito'y bagong pananaw, panayam sa pamumuhay natin. At dahil dito, kailangan natin itaya ang buhay natin habang nasa lupang ito na walang bagay na masama o mabuti sa mangyayari sa atin na mauuwi lamang sa kamatayan. Kung tayo naging mabuti ang ating pamumuhay sa lupang ito, sa kabila, sa new life, sa next life, kasama ang ating Panginoong muling nabuhay, ay susunod din ang isang mabuti, mas higit na mabuting buhay. Dahil dito po mga kapatid, ngayon ang ating pananaw sa pagkapighatian, sa sakit, sa mga karamdamang parang hindi mapawi, o anumang problema na mahirap natin matantot, sasabihin natin, bakit naman ito nangyayari sa akin? Iniwan na ba ako ng Diyos? Ang ating kaalaman po sa ating pananam sa isang bagong liwanag, isang bagong pananaw, ay ito'y magdadaan laban. It's a transition. Kasi ito'y dadahong tutungo hindi sa pundod, kundi sa bagong umaga, ibang klaseng araw, ibang klaseng pamumuhay. Ngayon, itong ganitong kaalaman, kailangan po natin paniwalaan. Kasi wala pong pruwebang talagang very certain, parang foolproof, na talagang ang Panginoon ay muling nabuhay. Ito'y bunga ng testigo ng mga nakakita sa Kanya. Hindi lang nung siya'y namatay. Ilan sa kanila nakakita sa Kanya, pinagbigyan niya na makilala siyang muling buhay. Tayo nakadepende sa testigo ng mga apostoles at Kanyang mga disipulo. Ngayon at tanong, itataya mo ba ang buhay mo sa ganyang pananaw? Ang tawag ba sa iyo'y pananampalataya? Palagi mo bang itataya sa pananaw na ito ang iyong pinagdadausan, ang iyong pinagdadahanan? Gaano naman kahigpit, gaano kahirap? Naniniwala ka ba that there is a real dawn,
a real early morning na isinulat ng Diyos sa kasaysayan ng tao, ibang klase ng buhay ito. At ating maaasahan, we can put all our money, isusugal natin, itataya natin. Palagi natin itataya, palatayak tayo sa muling pagkabuhay ni Kristo. My gosh, yan ang nangyari kay Maximilian Kolbe. Di ba? Tinaya niya ang buhay niya. Na hindi naman niya kakilala. Pero dahil alam niya, hindi lang siya mamamatay, magdurusa, muli siyang mabubuhay, binigay niya ang buhay niya. O si Lorenzo Ruiz po, tinanong siya ng mga apod, kung ikaw ay magsasabi, magdi-deny na ikaw ay Katolikong Kristiyano, tatanggalin namin sa iyo ang pagdurusan to. Ano sabi ni Lorenzo Ruiz? Laiko, hindi po siya pare. Hindi siya fraile na Dominikano. Sabi niya, if I had 1,000 lives, I will give it. Palataya. Dahil sa pananam ng bagong umaga. Dumating na ba sa atin the new dawn? Ito ba ang pinagbabatayan ng ating mga desisyon, ng ating mga agenda, ng ating pamimili? Mga kapatid, meron ako pinantang isang tindahan, pero isang bag, 250,000 pesos. Isang bag. Napabalik. Paano naman ang isang tao na ngayon, higit kumulang lampas pa ata ng 50 pesos, 1 kilo ng bigas? Ilang kilo ng bigas at isang bag na yon? Kung ang ating pananaw ay, pinga ko naman ito eh. Pwede ko itong gastusin sa kagustuhan ko? Di ba natin makita ang ikahos ng ibang tao ay pwede tayong makapagbigay ng bagong umaga? A new dawn. At tuloy, makibahagi tayo ng ating pananaw na hindi naman dapat samsamin ko ang aking pinagkakitaan legitimately, licitly, pero pwede ko ipamahagi. Meron pang iba. Ganyan po ginawa ng Diyos ang kalikasan. It is good, but for the good of all. Not just a few, not just the rich multinationals or rich sa ating bayan, na sila lang ang may poder sa resources natin. Mga kapatid, kung meron tayong bagong pananaw at tinutotoo natin ang pananampalataya nito, may mangyayari sa ating pag-uugali, sa ating business, enterprises, sa ating buhay, ating relasyon, at ang ating pagtingin sa mga mahihirap.